Imagine this mga kapatid, may isang bansa na matatagpuan sa gitna ng mga magugulong kapitbahay. Wala silang mga dambuhalang tangke, walang mga fighter jets at wala silang kahit isang sundalo. Sa unang tingin, parang perpektong target sila para sakupin at ibuli ng ibang mas malalakas na bansa. Pero alam mo ba, ang bansang ito ay isa sa mga pinakamatatag, pinakamayaman at itinuturing na pinakamaligayang bansa sa buong mundo. Habang ang ibang bansa ay nagkakandara pa sa paggastos ng bilyon-bilyong dolyar para sa kanilang militar, sila naman ay walang inilalaang kahit isang sentimo para rito. Paano naging posible na maging malakas ang isang bansa nang walang army? May kakaiba ba silang sikreto o sadyang mapalad lang sila? Ang bansang tinutukoy ko kapatid ay ang Costa Rica. Pero bago natin silipin ang kanilang sikreto, balikan muna natin ang kasaysayan kung paano ito nagsimula. Noong taong 1948, katatapos lang noon ng isang madugong civil war sa Costa Rica. Ang kanilang pangulo noon na si Jose Figueres Ferrer ay gumawa ng isang hakbang na ikinagulat ng buong mundo kung saan binuwag niya ang buong sandatahang lakas ng bansa. Sa isang makasaysayang seremonya, kinuha niya ang isang maso at pinukpok ang pader ng kanilang military headquarters bilang simbolo ng pagwawakas ng hukbo. At ang kanyang dahilan, mas mabuti pang gastusin ang pera ng bayan sa edukasyon at kalusugan kaysa sa mga armas na ginagamit lang sa patayan. Dito natin makikita ang unang malaking benepisyo ng kanilang desisyon, ang tinatawag na peace dividend o ang dibidendo ng kapayapaan. Dahil zero ang budget nila sa militar, ang perang dapat sana ay pambili ng mga baril, bala at missile ay dinala ng gobyerno sa pagpapatayo ng mga dekalidad na mga paaralan, mga ospital at universidad. Ang resulta, ang Costa Rica ay may literacy rate na mahigit 98% at isa sa pinakamataas sa buong Latin America. Ang kanilang healthcare system ay tinuturing na isa sa pinakamahusay sa mundo. Sa madaling salita, naging malakas at matatag ang kanilang lipunan dahil ang mismong kalidad ng buhay ng mamamayan ang kanilang pinatatag. Pero syempre, tsak na magtatanong ka kapatid, paano kung may biglang sumakop sa kanilang lupain? Paano sila ngayon magiging ligtas? Dito papasok ang kanilang matalinong estratehiya sa international law at alyansa. Noong 1947, bago pa man buwagin ang kanilang army, pumirma ang Costa Rica sa tinatawag na Inter-American Treaty of Reciprocal Assistance o ang Rio Treaty. Ibig sabihin ng kasunduang ito, ang anumang pag-atake sa Costa Rica ng isang dayuhang bansa ay tinuturing na pag-atake sa lahat ng bansang pumirma rito, kasama ang dambuhalang military superpower na Estados Unidos. Kaya naman, sino pang magtatangkang sumakop sa isang maliit na bansa kung ang kapalit nito ay ang galit ng Amerika? Bukod sa kanilang mga kaalyado, ang Costa Rica ay tinaguri ang Switzerland ng Central America dahil sa kanilang mahigpit na polisiya ng neutrality o hindi pakikialam sa giyera ng iba. Dahil simulat sa pool ay wala na nga silang naging army. Pagkatapos ng 1948, wala silang kapasidad na magbanta o mang-away ng kanilang mga kapitbahay. Sa halip na gumamit ng dahas, naging eksperto sila sa tinatawag na diplomacy. Kapag may naging problema sa kanilang border, hindi sila nagpapadala ng mga sundalo. Sa halip, dinadala nila ang kaso sa International Court of Justice. Ang batas at hustisya ang kanilang pinakamataas na depensa. At huwag nating isipin na sila lang ang gumagawa nito sa buong mundo. Alam nyo ba na may mahigit 20 bansa sa buong mundo ang walang traditional na army? Nariyan ang Iceland, isang bansang bahagi ng NATO. Ngunit walang sariling hukbo dahil ang kanilang lokasyon at mga kasunduan sa ibang bansa ang nagpoprotekta sa kanila. Nariyan din ang mga maliliit ngunit mayayamang bansa tulad ng Andorra, Liechtenstein at maging ang Mauritius. Ang kanilang internal security ay pinamamahalaan lamang ng isang pinalakas na National Police Force o Coast Guard para sa mga krimen at sakuna. Ang kwento ng Costa Rica at iba pang mga bansang walang army ay nagpapakita sa atin ng isang mahalagang aral. Ang tunay na lakas ng isang bansa ay hindi laging nasusukat sa dami ng kanyon o sa lupit ng mga armas. Minsan, ang pinakamatibay na depensa ay ang isang malusog, edukado at mayayamang mamamayan na handang protektahan ng kapayapaan sa pamamagitan ng diplomasya at pagkakaisa. Kaya naman mga kapatid, sa mundo kung saan tila palaging may banta ng giyera, ang mga bansang ito ay patunay na pwedeng mabuhay ng mapayapa at marangal nang hindi umaasa sa dahas. Kung namangha ka sa kwentong ito tungkol sa kapangyarihan ng kapayapaan, huwag mong kalimutang i-follow ang aking page. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel para sa marami pang ganitong makabuluhang kwento.